So, continue tayo guys. Dito na tayo sa yung last video natin. Doon tayo sa sa promise ni Lord, yung baghari, yung rainbow. Pagkatapos ng baha, nag-promise na si Lord na hindi na niya gunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Hindi na niya bahain ulit ng sobrang baha talaga, napatay lahat ng tao, lahat ng may buhay namatay. So, nag-promise siya kay lahi ni Noe, sa pamilya ni Noe or kang Noe na kanang habang pag makita daw natin ang bahaghari dyan sa langit, rainbow, isipin daw natin ang promise niya na hindi na niya pa hindi na niya bahain ang daigdig. Hindi na niya lipulin ang may buhay sa pamamagitan ng baha. So, yun. Kaya yun dati naniwala ako dito sa Biblia na kasi ang mga evidence ba na makikita natin yung rainbow talaga nandito yan sa Biblia. Abi nako ba og kanang istorya lang pero tinuod ay na nabasa na nila ako. Kaya pala yun dili na ta sa sinuwit ang kanyang mga anak. Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Sem, Japhet at Ham, na ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Yung tatlo na anak nila ni Noe, yun ang pinagmulan na natin. Silang Noe, ang pinagmulan nila ay sila Adan at saka Adan at saka si Eva. Kita naman sa lahi na tani sa mga anak ni Noe. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan uminom siya ng alak na nalasing. Ng alak at nalasing. Nakatulong siyang hubad sa loob ng kanyang tulda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang anak ni Kanaan. At ibinalita ito ng kanyang mga kapatid, kaya kumuha sina Sem at Japhet ng balabal. Iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tulda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang nawala na ang kalasingan ni Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, "O ikaw Kanaan, ngayon susumpain sa mga kapatid mo, ikay papaalipin." Sinabi rin niya, "Purihin si Yahweh ang Diyos ni Shem." Itong si Kanaan naglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japhet. Sa lahi ni Shem, sila'y mapipisan at paglilingkuran si Japhet nitong Kanaan. Si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha. Kaya umabot siya ng gulang na 950 taon bago namatay. Si Noe, kalahi pa siya nila ni Adan dati. Kaya nakaabot siya ng 950 taon bago siya namatay. So, ang mga angkan ng mga anak ni Noe. Ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Sem, Ham at Japhet. Pagkatapos ng baha, ang mga anak ng nalalaki ni Japhet ay sina Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meshek at Teras. Sina Akiris, Rifat at Tagama ang mga anak ni nalalaki ni Jomer. Ang kay Jaba naman ay sina Elisha, Tarsis, Kitim at Odamin. Ito ang mga anak at apo ni Japhet. Sa kanila nagmula ang mga bansa na baybay dagat at mga pulo. Bawat isa ay nagkaroon ng sariling lupain at wika. Ang mga anak ng lalaki ni Ham ay sina Kos, Ehipto, Libya at Kanaan. O di ba yung ngayon ng mga lugar, ang mga sa mga anak yan ni Noe. Ang pangalan sa panang anak niya, yun din ang ipangalan sa lugar. Yung Ehipto, Libya at Kanaan. Sina Siba, Habila, Sabtakraana at Sabtisa, ang mga anak nila na lalaki ni Kus. Ang kay Rama naman ay sina Saba at Didan. Sinimud isa pang anak na lalaki ni Kus. Ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mangangaso dahil sa tulong ni Yahweh. Kaya may kasabihang maging mahusay ka sanang mangangaso tulad ni Nimrod. Sa tulong ni Yahweh,
kabilang sa kauna-unahang kaharian. Nasakop niya ang Babylonia, Erek at Akkad pawang nasa lupain ng Sinar. Mula nito ay pumunta siya sa Assyria at itinatag ang mga lungsod na Nineveh, Rehoboth-ler, Kali, at ang Resin sa pagitan ng Nineveh at Kali. Ang pangunahing lungsod, gibasa ko yun siya tanan guys, baka ning mga pangan sa ilang mga anak, mga papa nila, mga lugar. Kay ang ato ako ding topic na magbasa ta og Bible. So dili na to laktawan. Basahon gid nato ni siya tanan hangtod mabasa nato ning Genesis padung ngadto sa Revelation. Para mahibaw-an nato kung unsa gid ang history diri sa Bible, no? Para maano nato baka na ganing lahi mo gani ato magbasa dili ni verse to verse. Siguro karon pa mo na kabati-an ni kay kalabanan ko di sa mga mga pastor, mga preaching sa mga sa kanang salita ng Diyos, dili inani na basahon gid tanan, no? Kanidon gid gikan sa page 1 to page up to last page. Kay kana ganing ilahagod ano man to siya kana daghan na kasi lang nakamahuan mo makasumpay-sumpay na bitaw sila kay kani ko diri na verse diri isumpayan nila og lain na verse na magkaparehas og kanang kuan ba, magkaparehas og meaning, magkaparehas og istorya. Mao na nga kanang mura bitaw kahibaw na mga daghang kasi lang na-recite ng mga verse ba. Ya kani kung ato awatay gamay lang verse na ato ma-recite kaya ang ato dinhi na atong bisag dili na to ma-recite ang verse ato siyang matuhog bitaw na to ang istorya gikan sa pagsugod hangtod katapusan. So mao nang ato dili lang ta mag-recite og mga verse na kamo na ang bahala dira kung saon nyo mag-recite ng verse kay kani ako ang topic ng basa ra og Bible. So kung ako ang invite sa ako ang unang video na invite mo na kana ganing kay bilang tao kailangan ta na magbasa kita sa pulong sa Ginoo kay once na magbasa ta sa pulong sa Ginoo kanang ang ato ang ihatag niya ang tanan natong gikinahanglan. Mura bitaw ihatag premiuhan sa atong pagbasa sa iya, sa atong pagtagad sa iyang salita. Mura ihatag premiuhan, hindi naman naingon na kanagan literal na iyang ihatag sa tuwa, itunong sa tuwa dili. Magamit na siya o magamit ang Ginoo og mga tao nga iyang suguon. Siyempre atong diktahan nito ang mga una-una atong mga tawhana o kinsa man ang mga tawhana iyang gamiton na aron ma-provide ang imong tanang kinahanglan, ang aron kung unsa man ang imong pangayoon ng yan ang ansiran ba kay kanang tungod kay ato siyang gitagaan og pagtaga ng iyang salita, no? Kana bang taga po nato pagtaga bisag man lang og 1 minute lang ba sa 24 hours ato siyang gahinan og 1 minute ba o pila man da ka minutes ang imong ikanang imuhang ikuan sa iyaha igahin. Mao na nga nagtagaan ta niya premium nga ato siyang ikanang itagaan og halaga. So mao ni ang ato nagbasa ta og Bible, wala ta ingona kami ingon basig maingon muna susto katugaw na sig basa mo kay bawon sa mga naka-recite og verse. Wala ta nag-ano og verse to verse diri kana nga ato nagbasa lang gyud ta para matuhog na to ang istorya, no? Gikan sa first page hanggang sa last page. So padayon ta dili na ta sa unahing sa Ehipto ang ama ng mga taga Lud Anam, Lihab at Nafto. Gayon din ang mga taga Patros, Kaslo at Kaftor na pinagmulan ng mga Filisteo. Ang panganay ni Kanaan ay si Sidon. Sa sinunda ni Het kay Kanaan din ang nagmula ang mga Jebuseo, Amoreo, Gergeseo, Evita, Arakeo, Seneo, Avadeo, Semareo at Hamanteo. Simula noon kung saan-saan nakarating ang mga Kananiyo. Mula sa Sidon, ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Gerar na malapit sa Gaza. Sa gawing silangan naman, umabot sila sa Sodoma, Gomora, Adma at Sibium na malapit sa Lasa. Ito ang lahi ni Ham na nanirahan sa iba't ibang lupain at huwag kang maingay dyan kanang putol. Adam at Sibyl. Ito ang lahi ni Ham na nanirahan sa iba't ibang lupain at naging iba't ibang bansa na may kani-kanilang wika. Mao ni siya ang nanirahan po dito ang si Ham po. Di ba tatutula si Ham, Japhet at si kanang Shem. Shem ang nakakatandang kapatid. Siya ang siya dahil ang pinakakuya ni Japhet. Ang pinagmula naman ng lahi ni Hibor, ang kanyang mga anak ay sina Ilam, Ashur, Arfax. Di ba mauni siya mga karon sa mga lugar, no? So ang ila daing pangan sa ilang anak mao sa dang ilang gingan halimbawa kang Ehipto.
o ang ihangan ato mo anak niya Ehipto sa Ehipto o ang ihapon na siya na nagsakop na ng lugar ang pangalan na niya hang lugar na pangalan niya sa lugar Ehipto pareha sa iyang pangalan sa iyang anak sa iya mismo ba siya mismo siya po na halimbawa yan ang lugar o iya siya ka Ehipto ang pangalan niya Ehipto po na ang pangalan ng lugar inana ang kana ganing kauna-unahang mga itong anak ni Noe kung asa ang ilahang asa sila nagpuyo ug kinsa pud ang iyang pangalan mao sad ang iyang pangalan sa iyang gipuy-an sila mismo ang nag-ano ba sa mga ano nila mga kanang ilahang pangalan sa ilahang lugar mao sa parehas po pangalan sa ilahang pangalan para siguro na kana kay ilahan man dang sakman para mailhan nga ilaha ginada na lugar mao nang gipangalan nila sa ilaha mao sad lang gipangalan sa ilaha no grabe no sama ng mga taga-asan mo ito ang lahi ni Ham. Asa kay Shem na pala tayo. Si Shem ang nakakatanang kapatid ni Japhet. Ang pinagmulan naman ng lahi ni Heber, ang kanyang mga anak ay sina Elam, Ashur, Arfax, Lud at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay sina Os, Hul, Getur at Mas. Si Arfax ang ama ni Sila, na ama naman ni Heber. Dalawa ang anak ni Heber. Ang isa ay tinawag na Pilig. Sapagkat noon ang panahon niya ay nagkahiwalay-walay ang mga tao sa daigdig. Ang kapatid niya ay si Jordan, si Joktan ang ama ni na Almodad, Shilip, Hazamabet, Jirai, Hadoram, Musal, Dikla, Ubal, Abimael, Shiba, Ofer, Habila at Hubab. Sila ang mga anak na lalaki ni Joktan. Mula sa Misha hanggang Sefar, sa kaburulan, sa silangan ang lawak ng kanilang lupain. Sabi no? Sobrang lawak. Parang sila ang may-ari ng mga dati mga pagkahuman sa baha. Sila na ang nanag-iya sa mga lupa ba. Sila ang gitagaan sa Ginoo, gitugutan sa Ginoo sa pagpanag-iya atong mga lupa. Sila nagpalit. Nag-angkon-angkon sila. Ikaw kanang Japhet dira ka banda ginaninuwi. Tapos ikaw na po Shem dira ka. Ikaw kana gani kuan katong sa to Shem, Japhet at sa Ham dira po ka banda. So bulahan kaayo ang mga anak ni Noe na nakapanag-iya sila sa tanang lugar diri sa kalibutan. Silang tulo ang gitagaan o kanang kuan katigwang naman to ilang papa pagka 900 namatay naman to. So sila talaga ang tulo ang pinakaano na giiwanan ni Noe no sa kabilin diri sa tanan sa kalibutan, yuta sa tanan sa kalibutan. Kadakuan ng kalibutan unya silang tulo ang silang tulo ang gitagaan o katungod sa Ginoo nga manguan ba magkanang manag-iya tungod sa premyo sa Ginoo sa ilahang pagka matinud-anon sa ilahang amahan, sa ilang pagkabuutan sa ilang amahan, pusot isipan tinud-anay ginyato sa Ginoo. Grabe ang gipremyo no, buong daigdig ang gipremyo sa ilaha, gihatag sa ilaha ang tanan. Dati sinuwi si man to si Adan sa iba. Sila rang duha. Unya kay nalagot man ang Ginoo tungod sa paghimong tanan na kahilayan, tanan na kasalanan, himo mao nang gilipol ganit to pinaagi sa baha. So karon kay kana gani ni promise naman ang Ginoo nga dili na niya patyon, dili na niya bahaon. Silang tulo na pud ang gipromisan sa Ginoo na maoy manag-iya o maoy gitagaan og authority na maoy manag-iya diri sa buong daigdig silang tulo. So hangtod nagkaanak-anak sila nagkaanak-anak. So sa unang panahon di ay kitang tanan ng mga tao magpipinsan, magkamag-anak kasi mula tayo sa anak ni Noe na tatlo, si Shem, si Japhet at saka si Ham. So magkapatid sila, magkapatid silang tatlo. So yung mga anak nila magpipinsan. So hanggang naabot na magpipinsan pa rin. So so parinti na itong tanan kay mula to sa ilahang lahi, no? Nagkagrabe. Magparinti ra ang tanang tao di ay. Pero kay wala naman sila nagkahibaw-anay kay tungod ang usa sa silangan, sa kanluran, no? East, west, north, south. Diba? East, west, north, south. Sa upat na bahin man ang kaning hindi nga apat na bahin kasi tatlo lang sila eh. Kana ganing si Noe nagpabilin diri sa nagpabilin siya lang ang namahala. So sa katong tatlo. So ang iyang anak. So dako kaayo nga
wala ta nagkahibaw-anan na magsuon kay ngano lagyo ang kaayong mga lugar. Nya pag-anak na po ni Japit, pag-anak dito sa asawa ni Shim, pag-anak sa asawa ni Ham. So wala na to nagkailhanay nga mga ano ba nakita to ilang mga isika anak, wala nang kailhanay na kay tungod sa kadaghan ng mga anak, tungod sa kalagyo po nga dapit. O mauna na sa atong pagsugod magpipinsan pala lahat ng tao kasi mula tayo sa lahi ni yung tatlong magkapatid. Sana tayo. Ay, ito ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha. Yan ang mga pangalan ng mga lahi ni Noe sa mga anak ni Noe at saka mga pangalan sa bansa. Sila ang binigyan ni Lord ng malaking authority na mamamahala sa daigdig. Silang tatlo kasi si Noe namatay naman to. So silang tatlo ang pinaka kanaging bulahan gyud nga mao na nag-iya sa buong daigdig. Ilahang gibahin ang nilang tatlo. Gibahin nilang tulong managsuon ni Shim, ni Ham at saka ni Japit. O ilang gibahin ang katulo ang kaning kalibutan. So sila ang nag-iya dito sa ilahang nagsugod. Dito tagikan sa ilahang sa lahi ni sa mga anak ni Noe. So, hanggang sa susunod na video guys, doon na naman tayo sa ang Torre ni Babel. Doon na tayo sa Torre ni Babel sa next video natin. So ngayon, dito na lang hanggang dito na lang ang video natin, and don't forget to subscribe guys, to share para ang katusang mga gusto na makamao sa Biblia, gusto na mubasa sa Biblia, nya kapuya na silang mubasa, maayo nang makabati sa sila. Paki-share na lang guys kay kana ganing importante gyud na makahibaw sa taog unsa ang sinugdanan sa kalibutan ug naunsa ang mga tao sa unang mga panahon ug nganong naabot na puta karon. So kana gani man makahibaw pud sila ba kay dili lang ingon na taw-taw lang ta dis kalibutan wa gyud tay alam. Magsige lang tag salig sa kana gani pagsimba nato maminaw tas pare nya kanang pila ra man atong batian, pila ra naka-voice ang sa pare ba ikanang ipuwet sa pare itudlo. So mao to atong namahuan. So lahi gyud nga magbasa pud ta ba kay kanang yang gidama man ang kani atong ibasa Biblia. Usa ra man ang Biblia kaya lang kanang verse by verse maguto ang ilang pagtudlo. So kani ato gikan kita sinugdanan gikan gis paghimo sa kalibutan hangtod gud ato ning basahon tanan. So kanang may nang daghan tag magkamahuan sad. So ipaki-share na lang kay para maano pud ba mahibawan po sa uban katong gustong mahibaw habang buhi pa ta, habang pa ta namatay ug halimbawa pud maabot ang Ginoo, ang ingon gud sa Ginoo kung maabot siya napay buhi na yang maabtan. Malay mo pag abot sa Ginoo buhi pa ta. So daghan tag nahibawan ba about sa iyang kanagay pulong about sa iyang salita. Ayun, thank you guys and God bless you all.